Magandang araw, grade 8 Mahogany. Magandang araw din po, Binibining Mundero. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Mika, mariwang pangunahan ang ating panalangin. Bago kayo umupo, maribang pakipulot ang mga kalat na inyong nakikita at pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw, class? Wala po, ma'am. Mainam kung ganon. Ako'y nagagalak dahil walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Ngunit bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay natatandaan niyo pa ba ang ating huling tinalakay? Opo, ma'am. Ano ito? Mika? Ma'am, ito po ay ang evolusyon kultural at kahulugan ng kabiasnan. Mahusay. Ang evolusyong kultural class ay ang proseso ng pagbabago at pag-unlad ng kultura sa paglipas ng panahon. Ano naman ang kahulugan ng kabiasnan? Nicole? Ma'am, ito po ay isang mataas na antas ng kaunlaran sa lipunan na kinikilala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng organisadong pamahalaan, ekonomiya, relihiyon, sining at agham. Magaling! Tunay nga kayo ay nakinig sa ating aralin ngayong araw. Ngunit bago tayo formal na dumako sa ating panibagong aralin ay magkakaroon lamang kayo ng maikling aktibidad. At ang aktibidad na ito ay pinamagatan kong ayusin mo ako. Nicole, maaari mo bang tutulungan? Narito ang panutuklas, pakibasa. Papangkatin ng guro ang klase sa dalawang pangkat. Ipapakita ng guro ang mga salitang magkakagulo at kailangan lamang itong ayusin upang mabuo ang tamang salita. Ang unang makakabuo ng tamang salita ay may kagibat na gantimpala. Naunawaan ba ang panutuklas? Opo, ma'am. Kung ganon, ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Narito ang inyong aktibidad. Pumunta na sa harap ang mga representante. Pagbilang kong 3 ay maaari na kayong mag-umpisa. 1, 2, 3.
Mika? Ma'am, sa tingin ko po, ito po ay patungkol sa sibilisasyon sa Mesopotamia. Tama. Ang ating aralin ngayong araw ay patungkol sa pakibasa, class. Sibilisasyon sa Mesopotamia. Ngunit bago natin ito tuluyang talakayin, ay nais ko munang malaman ninyo ang layunin ng aralin na ito. Pakibasa, class. Nasusuri ang mga pangunahing aspeto ng sibilisasyon sa Mesopotamia. Natutukoy ang mga mahalagang kontribusyon ng Mesopotamia sa kasaysayan at napapahalagahan ang impluensya ng sibilisasyong Mesopotamia sa kasalukuyang lipunan. Maraming salamat. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ngayong araw, class, ay ang sibilisasyon sa Mesopotamia. Pakibasa, class. Ang sibilisasyon sa Mesopotamia ay isa sa mga pinaka-maimpluwensyang sibilisasyon sa kasaysayan na umusbong sa rehiyon ng pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates sa kasalukuyang Iraq. Ang sibilisasyong Mesopotamia, class, ay isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa mundo. At ito ay umusbong sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates. At ang sibilisasyong ito, class, ay kilala sa maraming kontribusyon, agham at teknolohiya. Narito naman ang pangunahing aspeto ng sibilisasyong ito, class. Una, ang lungsod-estado. Pakibasa. Lungsod-estado. Ang Mesopotamia ay binubuo ng maraming lungsod-estado tulad ng Ur, Uruk at Babylon na may sariling pamahalaan at kultura. Sa Mesopotamia, class, ang lungsod-estado ay binubuo ng iba't ibang lungsod, tulad na lamang ng Ur, Uruk at Babylon. At ang bawat lungsod-estado ay may iba't ibang sariling sistema at pamahalaan na siyang nagbibigay ng daan sa pagbuo ng mga makapangyarihang leader at batas. Dumako naman tayo sa pagsusulat. Pakibasa. Pagsusulat. Inimbento nila ang cuneiform, isa sa mga pinakamaagang sistema ng pagsusulat na ginamit para sa dokumentasyon, batas at literatura. Ang Mesopotamia, class, ay nakaimbento ng isang paraan ng pagsusulat. Ito ay tinatawag na cuneiform. At ang cuneiform, class, ay ginagamitan ng stylus at clay o luwad na lapida. Sunod ang agrikultura. Pakibasa, Mika. Agrikultura. Ang masaganang lupa at mga sistema ng irigasyon ay nagbigay daan sa produktibong pagsasaka na naging pundasyon ng kanilang ekonomiya. Sa Mesopotamia, class, dahil sa masaganang lupa at magandang irigasyon ay umunlad ang kanilang agrikultura. Nakapag-ani sila ng sobra at siyang naging dahilan ng pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Pakibasa ang reliyon, class. Relihiyon. Ang relihiyon ay sentro ng kanilang buhay. Mayaman ang kanilang mitolohiya at ang mga templo ay nagsilbing sentro ng komunidad. Sa Mesopotamia, class, ay mahalaga para sa kanila ang reliyon. Dahil ang mga templo ay hindi lamang para sa pagsasamba, kundi naging sentro ito ng kanilang komunidad na kung saan ang mga tao ay nagtipon-tipon para sa kanilang mga seremonya at aktibidad. Sunod ang batas. Pakibasa. Batas. Ang
Hammurabi ay isang halimbawa ng maayos na sistema ng batas na nagtakda ng mga alituntunin at parusa. Ang Mesopotamia class ay nakaimbento ng Code of Hammurabi, at ang Code of Hammurabi class ay binubuo ng 282 na batas na mula sa iba't ibang lungsod, estado. At ang batas na ito class ay may prinsipyong mata sa mata, ngipin sa ngipin, at ang layunin ng batas na ito ay mabigyan ng karampatang hustisya ang mga taong naapi sa Mesopotamia. Pakibasa, class. Sining at arkitektura. Kilala sa kanilang mga monumental na istruktura tulad ng mga ziggurat at sa kanilang sining na nagpapakita ng mga temang relihiyoso at pang-araw-araw na buhay. Ang Mesopotamia class ay kilala sila sa kanilang mga monumental at istruktura, tulad na lamang ng kanilang inimbento na ziggurat. Nauunawaan ba, class? Opo, ma'am. Ang kalakalan naman, pakibasa. Kalakalan. Ang kanilang kalakalan ay umunlad, nagpapalitan ng mga produkto sa iba pang rehiyon na nagpalakas ng kanilang ekonomiya. Sa Mesopotamia class, ang pinakapangunahing salik ng pagpapalakas ng kanilang ekonomiya ay ang kalakalan. Ang mga lokasyon sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates ay siyang nagbibigay daan sa mga rotang pangkalakalan na kung saan doon sila nagpapalitan ng mga produkto tulad na lamang ng bigas at mga lana sa iba pang rehiyon. At na siyang nagbibigay ng mga bagong ideya at teknolohiya sa kanilang lipunan. Dumako naman tayo sa panghuling aspeto ng sibilisasyong Mesopotamia class. Pakibasa. Matematika at astronomiya. Nagdevelop sila ng mga sistema ng matematikang base sa 60 mga pag-aaral sa astronomiya. Ang Mesopotamia class ay nakaimbento ng pagbibilang na nakabatay sa 60 minuto, 60 segundo at 360 degree. Ito ay tinatawag na sexagesimal. At ang kanilang pag-aaral sa astronomiya ay nagbigay ng kakayahan na masubaybayan ang mga bituin at siklo ng buwan na mahalaga sa reliyon at kultura. Ang mga ambag na ito class ay hindi lamang nakatulong sa kanilang sibilisasyon, kundi nakatulong din ito sa kasalukuyang lipunan at sa susunod pa na henerasyon. Nauunawaan ba ang ating aralin ngayong class? Opo, ma'am. Kung tunay ang kayo ay nakinig sa ating aralin ngayong araw ay may inihanda akong aktibidad at ito ay tinatawag na hulaan mo ako. Makinig ng mabuti ka sa sasabihin ko ang panuto. Mahati ulit kayo sa dalawang pangkat at kailangan nyo lamang hulaan ang mga larong na aking ipapakita at kung sino ang pinakamaraming nahulaan ay may kaakibat na gantimpala. Nauunawaan ba, class? Opo, ma'am. Kung ganon, ito ang unang larawan, Batas po, ma'am. mahusay. Ang pangalawang larawan, Mika, Ziggurat po. magaling. At ang ikatlong larawan, Uniform po ba, ma'am? tama ba, class? Hindi po.
ng sexagesimal. At ang panghuling larawan, Uniform po, ma'am. mahusay. At ang nanalo sa larong ito ay walang iba kundi ang unang pangkat ulit. Narito ang inyong gantimpala. Ngayon ka, base sa inyong ginawang aktibidad, ano sa tingin nyo ang kahalagaan ng mga ambag ng Mesopotamia sa kasalukuyang lipunan? Ma'am, ang mga ambag ng Mesopotamia ay nakatulong sa pagbuo ng mga sinaunang sibilisasyon. Mahusay. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Ngunit class, ang mga ambag ng Mesopotamia ay hindi lamang nakatulong sa kanilang sibilisasyon, kundi patuloy na nakakaapekto at nagbibigay ng inspirasyon sa ating buhay at nagpapaunlad ng ating kasalukuyang lipunan. Bilang mag-aaral class, paano nyo maipapakita ang pagpapalaga ng mga ambag na ito? Mika. Ma'am, bilang isang mag-aaral, ang pag-aaral po ng kasaysayan ng Mesopotamia sa mga paaralan at universidad ay mahalaga upang maunawaan ang kanilang mga kontribusyon. Magaling. Maraming salamat. Class, mahalaga na kilalanin at pahalagaan ng mga ambag ng Mesopotamia sa pamamagitan ng pag-aaral, pag-unawa, at pag-aaral, pag-unawa sa kanilang mga kontribusyon. Naunawaan ba, class? Opo, ma'am. Mayroon ba kayong katanungan sa akin? Wala na po. Kung ganon, mayroon lamang akong ilang katanungan para sa inyo. Ito ay binubuo ng 282 na batas. Mika, Code of Hammurabi po, ma'am. magaling. Ano ang ating aralin ngayong araw? Sibilisasyon sa Mesopotamia po, ma'am. Mahusay. At ang huling katanungan ay, ito ay paraan ng kanilang pagsusulat. Uniform po, ma'am. Mahusay. Tunay ang kayo ay nakinig sa ating aralin ngayong araw. Maglabas ng isang malinis na papel at sagutan ang inyong pagsusulit. Pakibasa ang panuto, class. Tukuyin ang salitang inilalarawan sa bawat bilang. Maaari na kayong mag-umpisa. Tapos na ba? Opo, ma'am. Kung ganon, pakipasa na mula sa likod papunta sa harap ang inyong mga papel. Bago matapos ang araling ito, class, ay may iniwan lang mga kong kasunduan. Pakibasa, class. Basahin Moises, ang susunod Basahin ang susunod na aralin na may pasang reliyon at mitolohiya makikita sa pahina 122 122